Palihim na inilagay ng bata ang pulang mainit na bakal sa hawakan ng pinto. Pagkatapos ay magpahid ng aspalto sa hagdan at maglagay ng bakal na pako. Nagbuhos siya ng tubig sa pintuan para magyelo ang lupa. Sa wakas, hilahin ang isang lubad sa bahay ng kapitbahay upang makatakas. May trip pala ang pamilya ni Kevin, naiwan siyang mag-isa sa bahay. Pangabitag para sa mga magnanakaw. Sa gabi, dalawang magnanakaw ang dumating sa pintuan. Nagkunwari silang Santa Claus, niloloko si Kevin para buksan ang pinto. Pero paanong maloloko si Kevin? Nakita ko na lang siyang naglagay ng baril sa butas ng pinto. Saka itinutok ng diretso sa singit ng magnanakaw. Ginalit ng bata ang oligarko. Agad na inutusan ng kanyang mga junior na turuan siya ng leksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naipasok ng junior ang ulo sa butas ng pinto. Bilang resulta, kaagad pagkatapos, kamusta? Kinailangan nilang dalawa na pumunta sa kani-kanilang landas. Palihim na pumasok sa bahay para turuan ang bata. Dumating ang oligarko sa hagdan ng bahay. Dahil sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko napansin ang mga nagyelo na hakbang. Dahil dito, nadulas siya at nahulog. Sinubukan ng junior na pumuslit mula sa basement at nadulas din at nahulog. Ganun pa man, ayaw pa rin nilang sumuko. Nahirapan ang oligarch na makarating sa pintuan. Nung bubuksan ko na sana yung pinto, hinawakan ko yung door handle. Mabilis na inilagay ng pinuno ang kanyang kamay sa tumpok ng nyebe. Ngunit ang hindi kilalang panganib ay nagsimula pa lamang. Dahil mas nakaka-stimulate ang bitag sa bahay. Ang magnanakaw ay nakadikit ang kanyang ulo sa bahay sa pamamagitan ng butas ng pinto. Matagal nang naghihintay ang bata dala ang kanyang baril. Hello. Gabi-gabi pala, dalawang magnanakaw ang gustong magpalusot sa bahay ni Kevin. At naghanda si Kevin ng bitag para salubungin sila. Nang kunin ng junior ang lock ng basement, nakita niyang imposibleng kunin ito. Sinong mag-aakalang naka-unlock talaga ang pinto ng basement? Nang makita niyang madilim ang bahay, hinailan niya ang tali ng ilaw sa harapan. Iyan ay hindi isang tali ng lampara ngunit isang mainit na bakal. Kaya ang junior ay tinatakan ng pulang selyo ng bakal. At ang pinuno ay palihim na lumapit sa pinto. Muling hinawakan ang flamethrower na inilagay ni Kevin. Ang oligarch ay mabilis na itinago ang kanyang ulo sa nyebe at gumawa ng isang libreng hairstyle. Hindi alam na naghihintay pa rin sa kanila ang panganib. Umakyat si Junior sa hagdan ng basement. Nagiging sanhi ng pagdikit ng sapatos at medyas sa hagdan. Si Kevin pala ang unang nilagyan ng alcatran sa hagdan. Nang umakyat ang magnanakaw sa hagdan, natapakan ng bakal na pako na inihanda ni Kevin. Naramdaman ng nakababatang kapatid na may mali at umakyat siya sa basement upang hanapin ang kanyang kapatid. Nang makitang bukas ang bintana ni Kevin, sinubukan ng kanyang nakababatang kapatid na tumalon. Pagkatapos, natapakan ng paa niya ang larwang inilagay ni Kevin. Malakas na sinipa ng magnanakaw ang main door. Lingid sa kaalaman ni Kevin, may nakalagay na bitag sa loob. Pagpasok niya sa bahay, natatakpan ng food wrap at pandikit ang mukha niya. Gusto niyang turuan si Kevin, ngunit sa halip ay sinipa ang nakatali na lubid. Siya ay naging isang puting balahibo na tandang. Ngunit umakyat sa bintana ang nakababatang kapatid. Napasigaw din sa sakit ng mga laruan. Nang magkatinginan ang dalawang magnanakaw, sinadya ni Kevin ang ingay para linlangin silang dalawa na umakyat. Tumalikod ang dalawang lalaki para umakyat. Ngunit natamba ito ng mga laruan sa sahig. Tumakbo ang magnanakaw sa itaas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabato ni Kevin ang isang balde na bakal. Nataman ng balde ang nakababatang kapatid at lumipad. Bago pa man magsaya ang malaking magnanakaw, isang balde na ang lumipad. Kaya niyakap ang dalawa. Nakita iyon ni Kevin at agad na tumakbo. Pagkatayo ng dalawang magnanakaw ay mabilis nilang hinabol si Kevin. Pero natapilok siya ng lubid. Buti na lang at nasalo ng kapatid ko si Kevin sa oras. Pero hindi nagpanik si Kevin. Nilabas ang larwang gagamba niya at inilagay sa mukha ng magnanakaw. Natakot siya sa kamatayan. Kinuha ang pagkakataong iyon, agad na tumakbo si Kevin sa itaas. Ang nakababatang kapatid, sa gulat, ay inihagis ang gagamba sa panganay na kapatid. Balak niyang patayin ang gagamba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muntik na niyang mabali ang kanyang tadyang. Nagalit ang panganay at sinenyasan ang nakababatang kapatid. Hindi ngayon ang oras para tanggapin. Ang pinakamahalaga ay makuha si Kevin. Walang nakakaalam na umakyat si Kevin sa lubid mula sa sliding roof hanggang sa bahay ng kapitbahay. Ang dalawang magnanakaw na nakakita nito ay nais ding mag-slide sa ibabaw ng lubid.
Nang nasa kalagitnaan na sila ng slide, kumuha si Kevin ng malaking gunting at inihanda ito. Dahil sa pagputol ng lubid, natamba ang dalawang lalaki. Nagtago si Kevin sa basement ng kapitbahay. Ngunit naghihintay na ang dalawang magnanakaw sa labasan ng basement. Nakasabit sila ni Kevin sa pinto. Habang sila ay nasisiyahan, lumakad ang matandang kapitbahay na may hawak na pala. Nakita ko na lang ang matanda na iniindayog ang kanyang pala at nawalan ng malay ang dalawang magnanakaw. Save Kevin na nakasabit sa pinto. Sa pagtatapos ng kwento, ang dalawang magnanakaw ay naaresto ng mga pulis. At bumalik ang pamilya ni Kevin mula sa kanilang paglalakbay. Ang pelikula ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay nag-iisa sa bahay, dapat nating protektahan ang ating sarili. Kilalanin ng isang estranghero na hindi nagbubukas ng pinto at tumawag ng pulis. Paalam at makita kang muli.